ikaw, Boss Kayo, Disagree ikaw ako na dyan. lang, wasakin mo na lang yan. Alam mo, sa totoo lang, Boss Kayo, sobra akong thankful sa iyo at dito sa iyong platform kasi nakailang beses na akong lapit sa iyo, paulit-ulit, bla bla bla. Pero in the end kasi naiisip ko lang na talagang consolidated itong platform mo and deserve and actually they will be burned to hell dito. Good luck. Sabi ko nga kapag na-touch kang content dito, prepare yourself. Hindi kasi ang dami niyan, mas kayo, ang dami. Dami. Pero alam ko eventually it will lead to kakasuhan niya ako. So at Yeah. the end of the day, ito rin ako. At saka sa totoo lang, medyo pinagpapokusan ko rin talaga si Norman. Alam mo naman yan. Tapos, kunwari, kasuhan siya ni Doc Rong. Tapos si MG, di ba, magkaso din. Sensationalize na naman yan. Talagang sisikat na naman yan. Si MG, hindi na gano'ng mag-gain. Pero mas mag-gain itong si Doc Rong kasi ma-discover nung mga haters ni MG etong si Doc Rong. Yun. Yan. Kailangan mo tapusin yun kay Norman eh. Kailangan mo tapusin yun. Hindi tapos nakulong, nakalaya, tapos hindi pa siya tapos totally. So, kung hahanap man ako ng bago, lalo na, Boss Kai, dapat yung tunay na lelebelo naman kay MG para hindi naman ako talasang May question ako sa iyo para sa viewers natin lahat, di ba? Kung papipiliin ka, sinong next target? Ron Samaniego o Savi? Sa totoo lang, Boss Kayo, napakahirap question mo na. Pero kung ako lang talaga, I would go kay Savi. Kasi bakit kamo? Dahil naloko din ako eh. So kita ko sa mukha ko na naloko ko. Personal to eh. Personal eh. So Makes sense. Iba na to. Gets mo? Although nakatulong nga, inuulit ko, tinulungan naman talaga tulad ng pagtulong mo sa akin. Ganun din, di ba? Walang bayad, walang kahit ano. Pero kasi shocked pa rin ako up till now na putay na naloko ako. I mean, wag na lang kayo. Parang hindi talaga ako rin hindi rin ako makapaniwala na ganun. Kasi nung una, sabi ko nga wala naman akong pake dyan eh. Sabi, kay nandyan, wala. Patuloy naman yung laban natin kay Kulaong eh. Diba? Pero syempre, dahil parang tropa na natin to si MG, sinusuporta natin, ka-hombre tayo, diba? Diba? Parang nakakabwisit lang na may mga ganitong tao na yung nagtatago sa picture na tutulong. Diba? Kasi syempre si MG, lahat ng tulong talaga laban kay Kulaong, tatanggapin niya. Ako nga, di ba, sabi ko nga, the enemy of my enemy is my friend. Kasi kahit ano pang gawin ni Sabi, kung etong si Sabi, anti-Kulaong, di ba, tinuturing ko rin nga na kakampi o kasama natin sa laban. Saka isa pa, may nagawa naman nga. Kaya lang, nung merong inilabas na screenshot si FG, tinanong ko ba, di ko patanda ko, tinanong ko ba si FG, parang dito ko yata sinabi yun sa live. Sabi ko, ba't ngayon lang nilabas ni Food Genius? Kasi di ba, medyo wala akong say kay Sabi, bahala siya sa buhay niya. Alam nyo, nung narinig ko yon kay MG, na sinabi ni MG na si Sabi ay parang nakatsyungan siya ng 5,000, maliit na halaga lang yun kay MG. Pero, yung tiwala di ba? Paano yung tiwala?
Sa bawat kasi binibigay na pera, tiwala ang ano niyan, ang kapalit niyan. Eh, paano yun? Binigyan mo ng pera, tas di naman nakarating kay Ian, di ba? Talagang ano, talagang meron nga talagang tao na darating sa isang komunidad na akala mo magaling, kahit yung panahon ni Kulaong may ganyan. Akala mo magaling, akala mo tutulong sa inyo, akala mo talagang matapang, pero yung pala nagpapa-shoutout lang. Tapos magulat ka, YouTuber na din. Ganun yung nangyari kay ganun din yung nangyari kay Sabi. Actually, ilang ano na yan, ilang community na dito sa YouTube yung napuntahan ko. Ganun talaga. May mga darating, mga akala mo talaga sila mga tao na mga kapitapitagan, mga akala mo mga kagalang-galang. Katulad ng isa nang-aaway sa akin. Akala mo kay tali-talino, akala mo kay galing-galing. Eh, yung pala gusto lang din pala mag-YouTube. Dati pakit-akit lang sa akin dati. Pa-shoutout dito, bibigay ng opinion. Aba, nung tumagal na, nagulat ako, naaway na ako. Kahit saang community mapasok, may kaaway. Yun, hindi talaga may iwasan yung katulad ni Sabi. Meron talagang papasok na ganyan tao sa isang community. Wag na yung iba. Oy, Boss MG, madali ka naman talagang lokohin. Madali ka kasi magtiwala. Madali ka naman talagang lokohin eh. Ayun lang. Diba? Like, Madali ka kasi magtiwala eh. ha? Madali ka kasi magtiwala, kaya actually madali kang lokohin. Kaso pag niloko ka na, wala na yun. Ending na yun. Oo, tapos na, ayan, ganyan. Yung tipo, Oo. kung ano-ano na lumabas. Kaya ako hindi na ikipagkaibigan. Kung napapansin nyo, ayan, piling-pili lang kaibigan ko. Isa na si Boss Kayo, syempre. Pero the rest, So hindi mo talaga naging kaibigan si Nico David ah? Hindi. Hindi. At in fairness, Boss Kayo, ito, sabihin ko sa inyo, totoo. Ito yung totoo. Ayan, baka nakikinig si Nico David or isend nyo na lang to kay Nico David. Pero ito, totoo. Alam nyo, lagi ko tong naiisip. Gusto ko na lang to sabihin dito sa platform ni Boss Kayo. Huwag na sa akin. Pero mapapanood naman din to ni Nico David, mapapanood yung lahat. Alam nyo, mga kahombre ko at Boss Kayo, kilala mo, I'm very real. One day, nung nakakausap ko si Nico David, totoo nakakausap ko siya, chat. Totoo yun. Ganyan na. Okay. Sabi ko tinanong ako ni Nico David, ito po ka na, storytelling ka. Muling ibalik. Iba yan naman. Nag-message tayo si Nico David. Lagi siya nag-message. Nagre-reply naman ako. Di ba may inilik nga ako na usapan namin kung naalala mo. Yung tinuruan niya ako mag-rap, di ba? Anyway, totoo to, rin doctor. Hindi ako magsisinungaling. Anyway, and he knows this too. Sure na alala niya to. Sabi niya sa akin, MG, ano bang tingin mo sa'yo? Ano ka ba? YouTuber ka ba o rapper? Totoo to, Boss Kayo. Hindi ko alam kung YouTuber o rapper, basta may choice. YouTuber ka ba o ganito? Sabi ko sa kanya, ay wala akong pakialam sa ganyan. Hindi ko nga alam kung ano ako eh. Sabi ko, wala akong pakialam sa kahit. Ganun kasi ang mentalidad ko dati. I don't care. Kung saan ako dalhin, di ba? Oo, yan. Basta tirahin ko lang lahat ng tao, yun lang. Pero minsan, natouch ako. Ngayon, natatouch ako minsan. Alam mo, sabi niya sa akin, Boss Kayo, mali. Kasi isa kang YouTuber. Ayan. Ayan, totoo yan. Profound. Ito na. I mean, baka mababaw lang, kagaguhan lang. Pero, tumatakot sa akin, no? Tumatakot sa akin. YouTuber nga pala ako. Na-realize ko, YouTuber nga pala ako. Ano? Sabi niya, YouTuber ka? Siya may sabi lang sa akin. Legit yan. Totoo. Nico David. Nico David. Apaka-profound nun ah.
Gusto ko lang sabihin, no? Gusto ko lang sabihin. Wala lang. Ipaabot So, yan, hindi talaga yan. So, ang ibig sabihin, ngayon mo palang niyayakap yung YouTuber ka. Oo, boss Kai. Siguro since May last year. Kasi nag-daily ako di ba? Since May. May lang, last year 2020. Hindi naman talaga ako YouTuber. Alam mo yun. Ewan. Nung sineryoso ko nung bumili na akong camera. Pero before, wala. Live lang ako, parang tanga lang, di ba? Yun. Kasi ganun nga yung mga dating videos mo eh. Hindi, boss kayo. Tulad ako niyan si Ron. Ganyan ako. Ganun, actually nakikita nga ako dating maagago eh sa kanya eh. Actually nakikita ko. And actually, tinignan ko yung mga old videos ni MG. Yung mga nakarang nakita ko yung mga rap niya kay Zargon. Pati, sino ba yung babae na singer? Casey ba yun? Basta, talaga eh. Iba talaga si MG noon. Yun yung nakikita ni Kulaong at nakikita ni Doc Rong. Diba? Ang lalim nga naman nun, Hindi ka ganun. YouTuber ka. Kasi nandito tayo sa nandito tayo sa sa YouTube eh. Kaya YouTuber ka. Pero pag nasa FB ka, content creator. Hindi na vlogger. Naka-off pa ba ang comment section ni? Oo, naka-off. Simula nung nag-off. Nag-off comment. Tinanong ko nga yun saan yung clinic niya eh. Para maiwasan. Nag-reply naman. Sinabi niya yung mga lugar ng clinic niya. Actually, sabi nga nung isang kakilala ko, meron daw pwesto yan sa Bukawi. Hindi na ako doon sa mga kakilala ko sa Bukawi kasi baka umiyak yang si Doc Rong. Kapag yan napanaginipan. Pag yan napanaginipan ng mga kamag-anak ko sa Bukawi. Ewan ko lang. Baka umiyak. Ang dali pa naman hanapin yan sa Bukawi. Iiyak yan. Kasi, kami mga perwisyo dati dyan eh. Hinihintay mo patulang ka. Wala, Ano siya? Ang focus niya kay MG eh. Nakikita ko eh. Si Kulaong hindi YouTuber, use scammer. Oo, tama. Use scammer nga yan. Ginagamit sa pang-i-scam eh. Okay, sarado na po natin. 200 muna. Likes, mga Lodi. Oo, naku, ilan na ba likes natin? Okay, 190. Salamat salamat Ate Puji ko. Andiyan si DJ Byron, no. Salamat sa mga pakulay po ninyo. Tuwan-tuwa sa Galaxy kayo. Kasi nga 'di ba? Biruin mo si Nico David naisip pa 'yon. Hindi ka rapper, YouTuber ka. Pero 'di ba? Malay natin baka magkabati din sila ni Nico David. Kaya lang kasi kapag nakakalaban mo si makagago, parang mahirap na makabawi no? Parang mahirap ka na makabangon. Tulad nun, si Ilowe, si Lakas Tama. Di ba parang hindi mga makabawi, Parang hindi sila makaangat. Parang nakadagan sa kanila si MG. May tikid. Ako, kumakit na ako sa inyo minsan, pero hindi kita inaway. Nagpalipad pa nga ako. Magtiwala ka lang sa akin, Mac. Okay po. Ate May, maigi din at narinig na rin natin yan kay MG ang tungkol kay Sabi. Pero di ba life goes on? Di naman siya focus natin. Tuloy natin ang laban kay Kulaong. Mapapakamot ulo ka na lang talaga. Tama. Kasi saka yung mga kaibigan ko, di ba, sila Kuya Nasukir, mga nag-focus sila kay Sabi.
Hindi hindi maganda kasi pag pinukusan mo si Sabi, parang pinapasikat mo lang siya. Katulad niya, kita nyo, kung hindi mababanggit naman ni MG, di naman natin matatapik si Sabi, di ba? Gulat nga ako eh. Yung in-upload ko sa Cebu, nasa Cebu ako nun eh. Sabi ko, uy, ito pala yung ni MG kahapon. Teka, edit ko nga. O, tapos narinig ko yung sinabi niya tungkol kay Sabi. O, tapos pinag-ano ko si Sabi sa Kasikulao para iisa lang. O, tapos nag-video lang ako dun sa Cebu, nagganyan-ganyan lang ako. O, in-upload ko, parang 40, nag-40,000 sa 40,000 views pa. Sabi ko, galing ah, nagka-views pa yun. Eh, 'di ba? At least 'di ba, naliwanagan ang taong bayan, ang mga kahombre patungkol kay Sabi. Eh ako naman, pagkakita ko nung screenshot, wala na eh. Parang wala na ako ano kay Sabi. Jogging pants, lagi ako nagla-like agad pagpasok sa mga gusto kong YouTubers like MG Bungo, Sir Mac, Ayu, Batas Natin, Biker Drone. Matik yan para mas kumalat yung algo nila. Thank you po, thank you. JWBP, overkill yung kung makikipagsuntukan siya kay Doc Hilot, kaya wag na pansinin yung hamon niya. Wala namang kwenta yung suntukan niyan. Raymark, yung pagsawsaw niyan ni Sabi, pinag-isipan din talaga yun. Nakakatulong na nakakagulo. Buti at di na nasiwalat agad kung hindi mas madaming gugulo at madaming maloloko pa. Ito ngayon ko lang to sasabihin sa inyo. Pagkakita ko kay Sabi, dun sa way niyang magsalita, para talagang authoritative ba tawag dun? Para authoritarian ba tawag dun? Kasi parang siya, gusto niya siya yung nasusunod, parang gano'n. Gusto niya siya yung papakinggan, parang gano'n. Parang mayabang yung dating sa akin, parang mayabang, parang gano'n. Actually nanghuhula pa nga ako dati ng itsura niyan, eh, kung ano itsura niya tapos 'di ba ginagawa kong thumbnail. Maganda pa nga yung nasa thumbnail ko na ginagawa kong Sabi, eh. Ang nilalagay kong sabi ko, abogado na chubby na confident sa kanyang sarili. Yun ang ginagawa kong sa AI. O tapos ang ilalabas niya gano'n. O di okay, kung ganyan na itsura nung abogado na inilarawan ni AI, okay lang. Pero nung nakita natin sa balita kung sino talaga si Susan Yance, malayo pala ka ako yung Kaya nga 'di ba sabi ko, baka naalala niyo 'to. Sabi, Mac, eto nakilala na si Sabi talaga, eto yung nasa balita, TV Patrol. Ang sabi ko pa nga nun, di okay, hindi na ako manghuhula na itsura niya. Sabi ko pang gano'n. Kasi medyo talagang siya nun, parang yun nga eh, di ba parang mayabang astigin, pero ikaw pala parang may kaso ka pala, nagtatago ka, di ba? Ano pala eh, no? Merong pagkakulaong din. So hindi lahat ng nadidikit kay kulaong ay kriminal. Meron din pumasok sa community natin na may kaso. Chokoway, yung nakikilaban kay Norman pero yun pala naghahanap ng credibility para makapang-scam. Chokoway. Sino po? Yun si oo. Yun nga. Tama. Okay. Sabi kasi niya wala daw yung Michael na nagko-comment kanina. Nilibing niya na daw. Kay Ruth Chan, Lagmay, Mac, puro live din. Naku, huwag niyo panoorin yan. Huwag niyo na panoorin yan. Ay, hello po ate. Zimmerman, hello po. DJ Byron, si Kulaong nagpel ng kaso for publicity lang yan. Excuse me po. Alam niyang hindi uusad yan. Ginagawa niya lang yan para meron siyang ipagmamayabang na naman. Tama. Ate Ira, yung kagaya ni Sabi, mapagsamantala. Yung mga nasa state of confusion, sila ang mas mabilis magtiwala at maniwala. Tama po. Glessy Chongson, ayan, from Antipolo. Shoutout Chin, Vince, Renzi, Janice. Thanks a lot. Thank you po.
Mac, gusto ko din maging vlogger, pero gusto ko kayo kakampi na mga anti-scammer. May tikid. Ah, dapat noon, sumabay ka na noon, nung nagbablog kami, sumabay ka na noon. Madali kasi noon panahon ng pandemya. Actually, alam nyo, kunwari, ngayon lang ako sumulpot, di nyo ako kilala. Promise, hindi nyo ako kilala. Bakit? Busy kayo sa mga buhay-buhay nyo eh. May mag-live, makita nyo, Mac Pablo. Sino ba itong pakmul na to? Sino itong gagon to? Parang gano'n. Parang nagsasabi nito. Baka ganyan sasabihin nyo sa akin eh. Makita nyo ako, 300 subscriber, 1,000, 2,000 subscriber. Sino itong gagon to? Baka ganun sasabihin nyo sa akin eh. Kunwari ngayon lang ako lumabas. Natsambahan ko lang talaga noon, panahon ng pandemya. That is the time na meron sa aking humula. Eto, totoong kwento to, hinulaan ako. Hindi kami magkakilala. Sa mundo ng karera to sa mundo ng karera, tong taong to, no, nakausap ko siya. Sa mundo ng motor racing, ayan, mga karera ng motor. Naging ko siya, kaibigan, mentor, ganyan. O Mac, ito magandang niyan, angulo ng vlog mo dito sa issue na ito kay Masato Fernando. Mac, ganito ang magandang diyan. Kay McKinley Kyle Pass, ito maganda sabihin mo diyan. Talagang pag tinuro niya sa akin, pag dineliver ko, talagang 100,000 views, kalahating milyon, 300,000. Pera na lang kasi yung dati nagbubura ako ng mga karera kasi may copyright ang ARRC, nang copyright na siya. Dami ko rin binura na video sa ARRC kasi yung Sepang International Circuit nang copyright sila. Kasi international circuit, kahit yung mismong stadium nila may copyright. Di ngayon, natuturuan ako nitong itong mentor ko sa karera. Alam nyo, nung nagpandemya, lagi kami magkatawagan. Mac, wala tayong topic, wala tayong vlog. Sabi ko, oo nga po wala nang ganap ang mga rider natin Sabi niya sa akin, mag-politics ka na. Politics ka muna. Balik ka na lang ng karera pag wala ng pandemya. Politics, wala man ako alam dyan. Sabi ko, magulo yata politics, mahirap pasukin yan. Di, kaya-kaya mo yan. Ganto. Alam mo ba, Mac? Panahon ng pandemya ngayon, kayong mga vlogger lang ang may matitirang trabaho. Bakit? Paano kami lang may matitirang trabaho? Kayo lang nasa Sokmed kayo lang nasa YouTube. Wala naman ng iba. Hindi ka pwede lumabas. Hindi ka pwede magtrabaho. May online man na trabaho, mababawasan din yung mga trabaho nila kasi yung kanilang mga pinagsisilbihan, katulad nun, kunwari, call center ng iPhone, call center ng produkto. Paano nga magkakaroon ng trabaho ang call center kung ang produkto hindi naman nabebenta kasi pandemya? Kaya kayo lang ang matitira niyan. Kayong mga vlogger, pasukin mo na, pandemya. Di ngayon, una muna ako mga COVID, tapos ako ng tungkol kay Digong, tungkol sa pabunan, which is meron ding copyright. Kasi ang dami kong mga vlog, mga ganyan-ganyan. Meron ako isang binlog kaya lang hindi siya na-monetize ng maganda, parang dilaw. Tungkol sa COVID. Kung saan nanggaling yung COVID, binlog ko. Natakot ako noon kasi sabi, kapag daw COVID ang topic, pwede daw parang mawawala yung channel mo dahil COVID ang pinag-uusapan sa channel mo. Ng teteng, takot ako. Binura ko yung vlog ko na yun kahit malaki views, binura ko kasi natakot ako. Ngayon, sabi sa akin nung bira na kami magkausap. Nakita ko yung upload mo. Tama, okay yung sinasabi mo. Ganyan lang sa politika. Go with the flow lang. Alam niyo nitong mga nakarang panahon, pinapabalik niya ako ng motovlogging. Sabi ko, hindi ko na kayang bumalik ng motovlogging, wala na akong alam diyan. Saka
mahirap ka ako motovlogging, kailangan kong pumunta ng Carmona, kailangan kong pumunta ng Tarlac Circuit Hill, kailangan kong pumunta ng Batangas Racing Circuit, kailangan ko na namang dumikit sa mga rider, kailangan ko pumunta sa mga shop. Mukhang lulong ka na sa politika, di ba? Sabi ko sa'yo, kayo lang ang may matitirang trabaho noon. Tama nga, totoo nga. Ngayon, kunwari ngayon, Mighty Kid, ano ka, magbablog ka ngayon, napakahirap. Ako na nagsasabi sa'yo, napakahirap. Naswertehan lang talaga nung pandemya. Ayun. Naswertehan lang talaga. Okay, eto. Okay, eto, comment na kay Sabi. Total naman, ngayon lang naman natin to pag-uusapan kay Sabi kasi bukas, iba naman wala naman na yan eh. Nadaanan lang. Diba? Nadaanan lang naman natin. Sabi ni Ate Jonah, nonsense si Sabi. Nonsense. Okay. Yon, DJ Byron, oh, yeah. Oh, yeah. May authority magsalita. Diba? Ate May, Sabi, cross the line. Jericho Jap, dominante ang attitude ni Sabi. Jogging pants, superiority complex. Iba pa pala yun sa inferiority complex. Ano? Ray Hidalgo, MG kayo bungo makmak, Attorney Libayan. Ikot-ikot lang sa mga LS nito mga to. Dami kayo matututunan. Ay, thank you. Okay, DJ Byron, ako duda na ako una pa lang, lalo na nung nakasama ko yan sa LS ni Bungo. Feeling strong and animal sa mga nagko-comment kay Bungo. Ay, yun. Yun ang isa. Huwag mong aawayin ng viewers. Yun talagang binabash ka. Diba? Kunwari, minumura ka na. Yan. Awayin mo na rin. Pero yung nagko-comment lang naman, nagtatanong lang naman, tapos i-strongan niya. Alam mo, para magsusuper saiyan siya. Yun yung yung pala yung isa pa na ko dyan. Meron nga akong live niya, nakita ko kumakain ako, maya-maya, dito, nagmaoy na kung ano na sinabi dun sa nagtatanong lang. Okay, Ate May, medyo humanga din ako sa tapang ni Sabi noon kasi sabi ko, hindi takot mawalan lisensya ka ako. Baka wala pa siya nasasagasaan sa batas. Pero ligwak na talaga siya sa isip ko nung lumabas nga sa balita. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.